Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Umaani ng batikos ngayon mula sa netizen at ilang grupo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para mag-imbestiga sa mga opisyal ng gobyerno at ilang personalidad na dawit sa maanumalyang flood control project sa buong bansa. Ayon kasi sa ICI, habang nagsasagawa ng investigasyon ay mananatiling closed door o hindi isa sa publiko ang pagdinig base sa napagkasunduan nila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, duda tuloy ang ating mga kababayan na hocus-pocus lang o palabas lang ng Malacanang ang binuo nilang independent body na ICI. Ito ay para maibsan ang galit ng mga Pilipino at masabi lang ng gobyerno na may ginagawa silang aksyon laban sa mga itinuturong mastermind sa kaso ng flood control. Ayon sa kilalang vlogger na si Banat Bay, paano maniniwala ang mga Pilipino sa ICI gayong ang bumuo nito ay si PBBM kung saan ay isa rin siya sa mga sangkot at pasimuno dahil sa kanyang pagpirma sa controversial na budget insertion. Yan ang katotohanan, gago na lang ang maniniwala. Di ba? Ulitin ko, saan nagsisimula ang budget? Sa executive, DBM. Sinong huli sa budget? Presidente, siya yung pipirma. Siya ang nakakita ng lahat ng proseso. Siya yung magbabasa, gagawin ko na bang batas to? Nakita mo na, sabi nga niya, skin-routinized na daw niya yung budget. And yet, that is the most fucking corrupt budget in the entire history of the Philippines. Pinirmahan mo. Tapos ngayon sasabihin mo, gagawa ako ng isang ICI, gagawa ako ng isang organisasyon na mag-iimbestiga. In the first place, if there is a corruption, which is now you're saying, ikaw ang may sala nun, ikaw ang pumirma eh. All the insertion, all the fucking amendments, ikaw ang pumirma niyan. Tapos sasabihin mo, gagawa ako ng isang investigative body na mag-iimbestiga nito. Independent. Paano naging independent? Ikaw namili ng mga membro. Ayon naman kay Senator Rodante Marcoleta, dapat ay ituloy pa rin ng Senado ang mga pagdinig at pagpapatawag sa mga akusado at hindi ito dapat iasa lang sa ICI na binuo mismo ni PBBM. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Oh, ang legislature, dalawang chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICI Executive Department, hihinto ka na? Parang bakit? Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, ito yung... This is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion, dalawang probinsya lang. Hindi mo ba tatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong siya eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na nakatago o hindi isinasa publiko ang ginagawang investigasyon ng ICI gaya ng ginagawa sa Senado at Kamara na naka-live habang isinasagawa ang naturang pagdinig? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Bukas si Vice President Sara Duterte sa plano ni Ombudsman Crispin Remulla na ripasuhin ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon sa pangalawang Pangulo, mainam na pag-aralan ng Ombudsman ang dokumento at ipagpapasadyos na lamang kung ano ang magiging resulta. Kasunod ito ng pahayag ni Remulla na magiging publicly accessible na
ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno, kabilang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Remulla, pag-aaralan niya ang reklamong isinampa laban kay Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng mahigit sa 600 million pesos na confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education mula naman 2022 hanggang 2024. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipag pa sa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. May papakita lang ako sa inyong ang ganda ng sinabi ni Marcoleta tungkol dito. Ito, press na preso ito tungkol sa mga pangyayari. Bakit pinakakawalan? Bakit hinahayaan? Bakit hinahayaan natin? Ang daming pwedeng gawin eh. 'Di ba? Huwag tayong umasa sa lintik na secretive ICI. Sino gumawa niyang ICI? Yung executive branch. Sino nagpalagpas ng pinaka-corrupt na budget? Executive branch. Tapos ang mag-iimbestiga, ICI, galing sa executive branch. Gago! Gago na lang ang maniniwala dyan. Yan ang katotohanan. Gago na lang ang maniniwala. Di ba? Ulitin ko, saan nagsisimula ang budget? Sa executive, DBM. Sinong huli sa budget? Presidente, siya yung pipirma. Siya ang nakakita ng lahat ng proseso. Siya yung magbabasa. Gagawin ko na bang batas to? Nakita mo na. Sabi nga niya, skin-routinized na daw niya yung budget. And yet, that is the most fucking corrupt budget in the entire history of the Philippines. Pinirmahan mo. Tapos ngayon sasabihin mo, gagawa ako ng isang ICI, gagawa ako ng isang organisasyon na mag-iimbestiga ng korupsyon. Tara na. In the first place, if there is a corruption, which is now you're saying, ikaw ang may sala nun, ikaw ang pumirma eh. All the insertion, all the fucking amendments, ikaw ang pumirma niyan. Tapos sasabihin mo, gagawa ko ng isang investigative body na mag-iimbestiga nito. Independent. Paano naging independent? Ikaw namili ng mga membro. Nung may nadidiscover na yung isa, ginawa ninyo ng istorya, niyang lintik mong tagapagsinungaling. Gagawan mo ng istorya. Di ba? Tapos sasabihin nyo, independent yun. Sabagay, tanga yung mga bumoto sa'yo, kaya walang problema kahit puro katangahan yung ginagawa ninyo. Nakakainit kayo ng ulo. Pasok natin niya si Marcoleta nang lumamig ang ulo. Ay, naku, mas lalong uminit ulo ko. Gago! Sabi ko, pasok ko si Marcoleta para lumamig ulo ko. Nung nakita ko siya, lalong uminit ulo ko kasi mainit lagi ulo nito. Alam mo, galing-galing niya na. Ikaw talaga banat ba? Oo naman. Alang lagi siyang seryosong, parang sabi nga nila, grumpy old man. Pero hindi ako payag doon. Ako hindi ako papayag doon na Senator Marcoleta na grumpy old man ka. Grumpy, cute old man. Cute naman talaga si Marcoleta eh. Parang yung tatay mo na mahigpit. Ang ganyan yan eh. Talay. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Oo, yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Sen. Napakarami kasing aligasyon dyan eh. Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Sila nagsasabi nun, ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon pa bakit ang dami pang dapat natawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Di ba? Si Chavit Singson nag-disclose. Ngayon po, sa parang Club nag-motion Filipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Ba't hindi patawag yun? Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Kailangan
Yan ang kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung talaga ipatatawag, naglabas ng statement ng Iba yung willing na willing, iba yung humarap ka doon para makita natin kung gaano ka sasagot sa mga tanong. Willing sa kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil ayaw niyong banggitin ang pangalan ko. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung contractors. Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilab. Yun na nga eh. Yan ang problema kay Lacson nun eh. Di ba? Ito public knowledge na yung mga contractor, mga congressman na may sariling firm na construction na nakikipag-project sa gobyerno. Nakalista naman yan, nasa SEC naman niya kung sino owner eh. Bakit hindi nyo ipatawag? Bakit tayo may ipatawag? Kasabi mo na naman, ito na naman tayo dun sa parliamentary courtesy. Ano? Baon na tayo. Ang tindi ng nakakahiya na tayo sa buong mundo. Ang iisipin nyo pa rin yung kailangan kasi meron tayong courtesy parliamentary care. This is a extreme problem already. Extreme na corruption sa Pilipinas. Sagad sa buto na. Hindi na milyon, trilyon na ang kinukorap. Tapos imaginein mo ang iniisip mo pa rin ay yung courtesy na yung parliamentary courtesy. Saan yung putang inang courtesy honor ng mga congressman na meron silang sariling construction? Bawal nga yun eh. Makikipagproyekto ka sa gobyerno, yung ginagawa nila illegal. Ang iniisip mo pa rin, parliamentary courtesy? Lacson, ano ka ba? Yung mga ulul, gumagawa na ng illegal, ikaw, ang iisipin mo pa rin ayaw mo ipatawag kasi parliamentary courtesy. Tama talaga na nag-resign ka. Tama talaga na nag-resign ka. Hindi ka karapat-dapat dyan. Ang karapat-dapat sa isang Blue Ribbon Committee chair ay yung may bayag. Ikaw, gago! Dili ko alam yan, ha? Wala akong sinabi. Tuloy. Bas dyan, pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Sen eh. Nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ron? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may trailer. May trailer. Parang ganun eh. Trailer. 67 congressmen na kontraktor. Tapos hindi naman mong pa. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech? Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo ba tatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong siya eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? Bakit? Si Diskaya lang ang gusto namin. Siya ang gusto namin i-DN. Siya yung nagbanggit kay Romualdez eh. Gago! Kaya kailangan namin siyang i-DN. Galing mo talaga, Chong. Ang galing mo. Tuloy. 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin. Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon kasi ang Kamara ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang Legislative Department sunod-sunuran sa Executive Department? Akala ko ba
ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay. Oho. Ha? 3 dakilang haligi. Judiciary, Oho. legislative, Yan. executive. Oho. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Oho. Oh, ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Parang Bakit? Oho. Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Oho. Kasi nga, ganito yan. Paliwanag ko lang sa'yo, Senator Marcoleta. Sabi nga ni Franz Castro, Ay, di pala si Franz. Claire Castro. Pareho kasi sila na ugali. Sabi ni Claire Castro, ang pagpili ng speaker ay independent. Okay? Independent ang pagpili ng speaker. Hindi nakikialam ang Pangulo sa pagpili ng speaker. Independent. Pero pagdating sa investigasyon, pwede kayong mag-depend na lang sa ICI. Di ba? Ganun ang gobyerno ni Marcos, bending the law. Or vice versa? Oh. Hindi. Sagutin mo, Nelson. May isa pang problema. Oo. Kasi alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So ang mga tao ay maghahanap talaga ng hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit kanilang naman, isipan. bakit mo sila sisisihin na maghahanap talaga yan? Oho. Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung kung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, ay dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po'y nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Nako. Nako, Mabigat po mahirap yun. yan. Tapos sabi ng biyayar, Commissioner Lumagi. tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman ako kinukuha yung opinion mo. Barado yung BIR. Tinanong niya yung BIR, masasabi mo? Sabi niya, hindi ko naman po sila masisisi. Hindi ko naman kinukuha yung opinion mo. Barado. Sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang... Mabigat po yun. Ba't di ka ako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng Hindi, ayaw niya sumagot. Wala kang may sasagot. Kanya, wala po. Ikaw ka ako, DPWH. Wala rin po. Sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Ako na po nakikiusap sa inyo. Kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito. Usigin natin ang dapat na usigin. Maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila Ayaw po naman, sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, natanong mo pala, Nelson, talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos ihihinto mo, yung isa naman, nagpapatuloy, pero palihim naman ang palihim investigasyon. naman. Magdududa ang taong bayan. Oo nga. Baka nga bumalik na naman sila
talagang hindi na kami magbabayad. Pagka ganyan naman Delikado, Sen. Delikado pag ganyan. No? si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya, okay na po. Inalis po siya eh. Yun. Yo. Paano ngayon yan? Patay tayo dyan. Ito pa isang tanong. Oho. Kung ibalik kayo sa chairmanship, Ako na sasagot, Sen. Huwag niyo tatanggapin. Huwag mo pinangungunahan si Sen. Pinangungunahan mo eh. Ito si ano. Kaya kayo nasusungitan eh. Ay, susungit na naman si Bossing oh. kung sabihin ng mga OFW na magbabayad na sila ng buwis, kung Go. itutuloy ni Senador Marcoleta ang Ang hearing. pagiging chairman ng ano. hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin eh. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So silang nagtatakip eh. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapagkat nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun lang. Patay tayo dyan.